Pansit bihon. At dahil holiday today, tara lulutuin ko nga pala yung aking favorite na Filipino food, ang pansit bihon. Hello mga sis, at dahil nga nakabili nga pala ako ng pansit bihon kahapon sa isang Filipino store, so naisipan ko magluto ng pansit bihon ngayon. Bali dito sa mainit na kawali, maglalagay muna ako ng mantika. Gusto ko nga pala sa pansit bihon yung medyo nagmamantika, pero syempre yung gamit kong oil dito is healthy. Bali canola oil nga pala yung gamit ko para syempre yung heart ko is healthy ng pagtibok sa'yo. Charot! So, bali dito, nagigisa na ako ng bawang sibuyas, and kapag nag-aroma na yung bawang, isusunod ko na dito yung sibuyas. And kapag nangangamoy na yung sibuyas, syempre, ilalagay ko na dito yung chicken. Bali, yung gamit ko nga pala ay breast part. Hiniwa ko lang dito ng parang maliliit na size, ganun. And yung gusto ko nga pala dito sa chicken, yung medyo ito-toast ko ng kaunti, yung parang nagba-brown-brown siya, ganun. And maglalagay nga rin pala ako dito ng 3 pirasong fishball. Bali, hiniwa ko lang din ito ng maliliit. Ayan, halu-haluin hanggang sa mag-brown siya. Kasama na rin dito yung fishballs. Ayan, kapag ganito na yung itsura, yung parang brown-brown na yung chicken and fishball, pwede nang ilagay dito yung mga gulay. Bali, yung gamit ko nga palang gulay ngayon i-carrot and yung fetchay kasi ito lang yung available dito sa akin. Okay lang naman yan kahit hindi masyadong kumpleto sa gulay, at least merong gulay pa rin, no? Ayan, halu-haluin. Bali, lutuin ko lang ito ng mga 1 minute kasi ayaw ko sa gulay ng overcook. Gusto ko yung parang crunchy-crunchy ganon. At dahil nga medyo malapit na itong maluto, bali titimplahan ko na nga pala ito ng patis and konting black pepper. Ayan, luto na yung gulay, kaya naman hahanguin ko muna at ilalagay ko muna ito sa isang bowl para set aside. So, dito pa rin sa same na kawali, dito na rin ako magluluto para syempre iwas hugasin. Bali, naglagay nga pala ako dito ng 3 cups ng tubig dahil isang slice lang naman ng pansit bihon yung lulutuin ko dahil ako lang naman mag-isa. At habang hinihintay ko naman itong kumulo, bali titimplahan ko na nga pala ito ng soy sauce. Tansya-tansya lang yung pagtitimpla ko dito mga sis, nakadepende naman yan sa inyong kung yung magluluto. Pero para sa akin, ayaw ko ng masyadong maitim na pansit. Yan, naglagay na nga rin pala ako dito ng black pepper. Dinamihan ko na kasi gusto ko sa pansit yung maraming black pepper. And bago ko makalimutan, bali maglalagay na nga rin pala ako dito ng chicken powder, pampalasa syempre. Ayan, dahil kumukulo na, so ilagay ko na dito yung pansit bihon. Bali na pagdesisyonan ko na 2 slice na lang yung lutuin para medyo dinamihan ko na ngayon yung luto para kung hindi ko man maubos, ilalagay ko lang ito sa ref. And kapag nag-crave ako ng pansit, o diba, iinitin ko na lang. At dahil nga medyo malambot na rin yung pansit, ayan, gamit itong tinidor, so hinalo-halo ko na ito para maghiwa-hiwalay. So ayan, dahil nga luto na naman yung pansit, ilagay ko na nga pala dito yung mga gulay na ginisa ko kanina. Bali, nilagay ko na nga pala lahat dito ng gulay, hindi na ako nagtira ng pan-toppings. Ganon din naman yun kasi ako lang naman yung mag-isa yung kakain. Ayan, ganon lang kadali, luto na yung ating pansit bihon. Bali, yung pinakita ko nga pala sa inyo, syempre, ito yung way ng pagluluto ko ng pansit. Ayan, isinalin ko na nga pala ito sa plato para matikman ko na. Naglagay na rin pala ako dito ng toasted garlic para mas masarap. So gusto ko sana dito may kalamansi, kaso pagtingin ko sa ref, naubusan na pala ako. And meron naman ako ditong lemon, kaso sa sobrang tagal na, nanigas na siya. Ayan, kain na po tayo habang mainit pa. So kung nagkikrib ka rin ng pansit, naparood mo tong video, ano pang ginagawa mo, magluto ka na rin. Salamat po sa panonood. Bye-bye. Kain po tayo.